na nagbubulag-bulagan. Hindi kami bingin na nagbibingi-bingihan. Hindi kami pipig sa nila sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. Ping Lacson, nais papanagutin si Donald Trump. Nasa krisis ang Pilipinas kasama ang buong mundo dahil hindi umubra ang brinkmanship ni President Trump. Sa katunayan, bumalik ito sa parang boomerang. Dapat siyang panagutin ng buong mundo kabilang na ang sarili niyang bansa, ang Estados Unidos. Ito ay ayon kay Ping Lacson. Alam mo mga kaibigan, dati parang hindi ako naniniwala na ang ating gobyerno daw, lalo na yung Senado, ay parang circus daw. At parang mga clowns na daw itong mga ilang senador. Yung alam mo, pag sinabing clowns, nagpapatawa. Ha? Walang hiya, Ping Lacson. Ha? Senator Ping Lacson, anyabang mo magsabi na papanagutin si Trump. Ang korupsyon nga sa Pilipinas, hindi nyo kaya papanagutin yung mga suspect o yung may mga sala. Diba? Hanggang ngayon, ang ilang bilyon na ninakaw sa flood control at iba pa, itong Malita issue, hindi nyo nga mapapanagot eh. Sarili nyo nga bansa, ang Pilipinas nga hindi nyo maayos-ayos, mag-aano ka pa kay Trump? Kaya mo papanagutin si Trump? Dito pa nga lang, yung mastermind dito sa Nakawan, di mo kakaya harapin eh. Pinagtatapan nyo pa nga eh. Alam nyo mga kaibigan, sa mga ganitong sitwasyon, mapapamura ka na lang eh. Parang itong mga ito, parang nag-aakmang mga, alam mo yung mga superpower, papanagutin si Trump. Which is, tama lang naman, papanagutin. Pero tanong ko, kaya ba? Kaya ba niya gawin yun? Kaya ba ng Pilipinas gawin yun? Nasunod-sunuran nga lang tayo sa USA. Tuta lang na tayo sa USA. Parang ang nangyayari dito kay Senator Ping Lacson sa sinabi niya. Alam mo yung tuta, nagkakahol doon sa Doberman. Di ba? Ano ito? Para lang magpapansin sa media? Alam nyo mga kaibigan, nasa crisis tayo nga, mainit ang mga ulo ng mga Pilipino. Dadagdagan pa ng mga ganitong mga pronouncement, papanagutin. Hindi nga nyo mapanagot. Hanggang mula sa simula, hindi nyo pa nga mapakita sa amin na napapanagot nyo yung may sala sa mga nakawan ng pundo ng kaban ng bayan. Diba? Asan nga yung mastermind? Ito nga 18 na ex-military na mga eyewitness mismo sa nakawan o sa paghahakot ng mali-malita na pera, ayaw nyong harapin. Bukod sa ayaw nyong harapin, pinapasinungalingan nyo pa, hinuhusgahan nyo kagad, hindi nga ninyo man lang inimbita sa Senado para imbestigahan. Diba? Para tayong ginagawa nitong kingkoy ng mga ito eh. Alam niyo bakit nang gagalaiti ako mga kababayan? Pinapasahod natin itong mga ito eh. Alam mo ginagawa lang dyan sa Senado ay puro lang kabulastugan. Matagal na nag-aantay ang taong bayan sa mga investigasyon na dapat papanagutin itong mga nagnakaws ng trilyon na mga kaibigan mula pa noong 2022 na nakawan hanggang nga sa ngayon. Walang nangyari. Anong nangyari sa ICI? Walang nangyari. So, ano itong pinagyayabang nakapapanagutin si Trump na mga tuta nga tayo ng Amerika. Sunod-sunuran tayo ng Amerika. Ngayon, ito lang ang gusto kong challenge sa inyo. Itong mga laging magaling na mga politiko natin, mga senador man dyan. Sino man dyan sa admin ng PBBM administration. Total tuta man lang tayo ng Amerika. Sunod-sunuran tayo sa Amerika. Bakit hindi tayo mag-request ng tulong sa Amerika ng supply ng langis? Di ba? Bakit puro na lang tayo ang nagbibigay sa kanila ng tulong dito sa EDCA? Di ba? Bakit tayo na lang ang laging pag tayo ang naghihirap dito, katulad ngayon sa oil crisis, bakit hindi tayo humingi ng tulong sa Amerika? Supplyan tayo ng Amerika, allied tayo ng Amerika. Di ba? Alam nyo, nakakahiya dito sa Middle East. Balitang-balita na number 1, unang-unang bansa ang nagdeklara ng
crisis ay ang ating bansa, ang Pilipinas. So nakakahiya ito para sa inyo, mga leader ng ating bansa. Andiyan pa yung energy secretary na yan. Sino ba yan? Na napapanood ko doon sa Senado na nakakatulog na. Hindi ko alam kung lubat o talagang ay nako kayo mga kaibigan. Kailan ba tayo nito makakaiwas o makakalaya dito sa mga clowns na ito ng ating gobyerno?